kung antayin natin ang Senado, ano pa yan eh, tatagal pa. Diretso na lang to. At ang suggestion ko lang, huwag na natin pahirapan ang taong bayan. Yung rally, baka may manggulo pa. Ang pakiusap ko lang, it will be a peaceful revolution about corruption. Ang mga kabataan at mga estudyante ang mag-lead ang revolution na ito. This is not for ourselves, this is for the future of our children. Mga kabataan, pabayaan natin sila. Sila mag-lead itong revolusyon para matanggal ang graft and corruption. Ang suggestion ko lang, ewan ko kung papayag sila, huwag na tayo magpunta sa kalye, baka guluhin pa nila. High school and colleges, pero yung mga nasa kindergarten, yung mga elementary, tuloy ang pag-aaral. Hinto muna sila hanggang di bumababa lahat ng mga korap sa gobyerno. Ngayon, kung ayaw nila mag-resign, sila nagpapahirap sa mga estudyante. Kaya nakikiusap ako sa mga kabataan, mga student leaders, tumayo kayo dahil karapatan nyo to, dahil kinabukasan nyo to. Hindi po para sa amin, tumutulong lang po kami rito sa inyo. Ang mga opisyal naman, mga military and police, generals, mga officials, pabayaan nyo po yung mga anak nyo sumama sa protesta ng korupsyon. Huwag nyo silang pigilin para walang gulo. So yun po ang aking suggestion sa mga kabataan. Huwag na lang sila pumasok muna, pagbakasyon muna sila. Kung hindi alis, aduin natin yung paalala ko lang, education is very important. Pero anong kinabukasan nila, 17 trillion ng utang ang Pilipinas, so utang pa sila. Saan napupunta? Sa korupsyon. So, yun lang po, pakiusap ko. Babayaan natin ang mga kabataan, mga student leaders, sila mag-lead itong revolusyon ng korupsyon. Wag na suggestion ko lang, pwede rin kayong pupunta sa mga rally, pero baka may manggulo, baka mapama kayo. Ang suggestion ko, walang gulo. Wag na lang kayo pumasok. Tumayo kayo, karapatan nyo, magprotesta. Dahil sa ang gobyerno natin, wala nang mangyayari. Dahil walang isang salita ang presidente. Walang isang salita yan. Ba't tayo maniniwala? Siya nagsabi, nakakaya kayo. Dapat nakakaya tayo eh. Kasama yung sila Diskaya, sila ang contractor niya eh. So pakiusap ko po ang mga student leaders, mga kabataan, to lead this peaceful revolution for corruption. Dahil ano nyo ang wala na tayong pag-asa sa buhay. This is your future. This is your future. Yung mga kabataan, hindi po sa amin. Tumutulong lang po kami pagpaliwanag dahil mukhang naniligaw tayo eh. Investigasyon sa Senado, wala nangyayari. Ay ikot-ikot lang tayo. So yun lang po. Maraming salamat and I'd like to entertain any question. Sino mo? Moderator. Sino muna? Very quickly cover we pump OFWs are getting out of this country. And then they pump $33 billion US in this country. Nagagalit na sila at kailangan sila nila mag-wala din. Kasi
stop yung remittances sa mga OFW. It could be more. Ha? Pwede daw stop yung remittances sa mga OFW as a form of protest. Pwede rin yun, pero hindi na dapat yun para di mahirapan yung mga kamag-anak nila rito. Yan pinakamagandang naisip ko, huwag na lang pumasok. Kung gusto nila ituloy ang mga estudyante, dapat mag-resign lahat ng korap. At lahat ng mga politician, huwag tayong makialam, pabayaan natin ang kabataan magprotesta. Because this is for your future. Mga kabataan, sila, hindi tayo. Sila na masisira kung di pa tayo tutulot kikilos. Pwede rin yung suggestion nyo, pero wag na dahil mahirapan lang mga kamag-anak nila. Sir, good afternoon, Sheena Torrio from SMI News and People, sir. Sir, your reaction lang kasi this week nag-resign si House Speaker Romualdez at sa gitna nga ng controversial na manumalang flood control project, and ngayon sinasabi ng mga congressista, especially sa Marcos, na pinapauwi na nga itong si Representative Zaldico dahil nga sinasabi na siya ang nasa likod ng mga katiwalian dito sa flood control. Sir, sa tingin niyo dahil show lang itong ginagawa nila para hindi lumala yung galit ng taong bayan? Ang pinalit, mabuting tao yan, si Buji D. Ang paganda lang nila yan. Pero kung tutusin mo, same dog, different color. Paano siya susunod din sa naglagay sa kanya dyan? 10 beses mo palitan, speaker, ganun pa rin. Palitan natin lahat ng korap na opisyal. Sir, sa ibig sabihin, useless yung ginagawang pangdinig, especially po sa Kamara. Useless. Huwag na tayo maglukuhan. Paikot-ikot lang po tayo. Thanks na very much sa daily committee. Pakilala ko na po ng LB. Anyway, tanong ko po ito. Kasi kausap ko si Mayor Magaling ng Naga. And his comment was like, sa House at sa Senado, you can divide the members. Yung isa, representative, yung kanila, from actors. Ang makakalungkot ng gawin sabi niya, walang para sa bayan. Para ni Duterte, para ni Marcos, walang para sa bayan. Ano reaction ko sa committee na Ano yun? Paano? Bakit wala daw para sa bayan? Parang it's either pro Duterte ka o pro Marcos. Meron bang nasa gitna? Ilan nagmamalasal sa bayan? Well, this is the time to cross party line. Sama-sama muna tayo lahat. Tanggalin muna natin mga korap. Kasi yung mga ibang nagpuprotesta dyan, may ambisyon din eh. So, babayaan natin ang mga kabataan muna. That's true. Divided dyan dahil may kanya-kanyang grupo. Good afternoon po. Ang question ko po, ay Chinese na leader po from Bulgar. Ang question ko po, yung sinabi niyo earlier na walang isang salita ang ating Pangulo. Pwede po bang malaman kung saan po yung pinag-uutay nyo ng statement po yun na yan? Sample? Saan po nanggagaling yung statement nyo na walang isang salita ang ating Pangulo? Ayaw ko impeachment, sabi niya. Pumirma yung anak niya, wala ng impeachment. Madalian yung impeachment. Presidente siya, dapat sinusunod ang mga congressman. Puro tao nila eh. Majority. Ganun ba isang salita? Nakakaya kayo. Eh sila rin may diferensya sa probinsya niya eh.